Maraming nagtatanong dito doon sa Quadcom. Bagamat sabi niyo nga kung hindi naman kayo gano'n nagpa-participate, wala na bang timetable kung hanggang kailan ito mag-hearing, Kong? Yung Quadcom? Wala ba kayong ideya? Ang tanong mo kung kailan matatapos ang kanilang ginagawa? Opo. Kasi mukhang pahaba na pahaba eh. Palagay ko kailangan natin yung manghuhula dyan. Para pahulaan na lang natin. Ganun ba? Oo. Ako nga, hindi ko malaman kung may katapusan pa yan eh. Ganun ba? Depende siguro kung nakuha na nila yung gusto nilang makuha. Di ba? Habang hindi mo pa nakukuha yan, Opo. walang tigil. Parang pag naguhukay ka ng ginto dyan eh. Opo, hanggang di mo nakikita Akala niya may ginto ron eh. Opo. So talagang pipilitan niya na talagang Hukayin na hukayin. abutin yung kinakailangang lalim na kailangan niyang abutin para makuha niya yung kanyang inahangad. Ganun yun, nagmimina sila dyan eh. Pero, well, at least yun magmimina. May layunin ka para ano ang hukayin mo. Ano ba talaga ang layunin po ng Quadcom, Kong? Ano ba talaga hinuhukay nila? Hindi nga kasi nga yung tuntunin na inilatag nila ron, Opo. kailangan daw imbestigahan ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa droga. Number one. Connection ng Pogo. Ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa extrajudicial killing. AJK. Okay. Oo. At lahat ng may kinalaman sa mga pangunahing mga illegal activities. Okay. O, saan ka naman nakakita na kongreso na ba ang gagawa ng mga bagay na dating ginagawa ng National Prosecution Service? Ikaw na ba ang NBI ngayon? CIDG ka na ba ngayon? Pagkatapos, yung tinatanong mo hanggang kailan matatapos yan? Opo. Sabi ko nga sa'yo, yung manghuhula lang talaga ang makakaalam niyan. Sapagkat wala naman silang pinakikitang mga pangunahing mga layunin kung ang pag-uusapan ay paglalatag ng mga panukalang batas. Wala kaming nakikita. At least ako, wala akong nakikita. Hindi, may mga ano na ho ba? At least may nailatag na ba? Ito na ang isa, dalawa, tatlo, mga amendments o kaya mga batas na pwede nating gawin? Dapat gano'n ang asahan sana natin. Halimbawa, pang-ilan na ba yan? Pang-walo na yata. Pang-walo na po, oo. Ngayon, nung umabot ba sila doon sa pang-walong pagdinig, wala pa bang mga panukalang batas ang pwedeng sabihin nila sa publiko, eto po, nakagawa na po kami ng 1.5 panukalang batas. At para ngayon, masiguro natin, mga ilang pa po bang tao ang inyong ipatatawag? Ayun na nga po, Ang medyo nakapag-aalala dito ay walang limitasyon, walang definiteness. Ilan pa yung tatawagin at anong mga tanong ang ipagtatatanong. Kasi malawak yun eh. Pag sinabi mong extrajudicial killings, po. illegal activities, Nako. sino bang magbibigay sa iyo ng standard, ng pamantayan na ito'y illegal? Opo. Di ba? At bakit kinakailangan mo yung 4 na komite na sila yung tutugis sa mga yan? At kung titingnan mo, isa man doon sa 4 na chairman o chairman ng bawat komite, kahit isa walang abogado. Opo, wala nga ho. Mukhang nagkakaroon ng agam-agam ang kababayan natin. Paano ngayon, halimbawa, napoproteksyonan yung karapatan ng mga ipatatawag doon? Ayun. Kasi nakalagay sa tuntunin, ang mga karapatan ng lahat ng mga tao na nadadalo sa pagdinig na yan ay kinakailangan protektado. Tama po. Hanggang ngayon, hindi nila mapanagutan kung paano napoproteksyonan yung karapatan ng lahat ng nag-a-appear sa kanila. Opo. Kasi marami akong naririnig doon, pwede po bang hindi ko nasagutin yan? Opo. Sabi nila. Ibig sabihin, ini-invoke niya yung right to right against self-incrimination. Self-incrimination, opo. Maaaring ini-invoke niya yung right to privacy. Opo. Hindi pwedeng hindi mo ikasagutin ito. Oho. Yung abogado, hindi makatulong sa kanya. Samantalang sinabi doon, pwede siyang kumuha ng abogado. Pero yung extent ng tulong ng abogado, yung payo na pwede niyang ibigay, hindi nakalagay doon.
Oh. Hindi ba nakita niyo, minsan bumubulong yung abogado. Oo, nako. Maring nga sinasabi niya, huwag mo sagutin. O nakita siya nung isa sa chairman. Sabi niya, Mr. Chair, nakita ko po yung abogado, pabulong-bulong. Binarningan siya. Subukan mo kang ulitin mo yan, ipakukulong kita. Nasaan ba yung katwiran dyan? Ba't pa nag-abogado? Ha? Hindi ba? Ay, nako. So, expect pa pala natin. Kaya kasi akala ko pagka nag-recess, di ba, usually ko ang rules dyan kong, pag nag-recess ang Kongreso, dapat lahat ng pinakontempt nyo, di ba, dapat mapapalaya rin. Kaya pala hindi rin mapalaya yung mga pinakulong, pinakontempt. Kasi tuloy-tuloy pala ang hearing ng Quadcom. Kasi nakahingi sila ng authority mula sa speaker na Ayun kahit pala. kami naka-recess, Oo. meron silang karapatan na duminig. Opo. Yun ang nakuha lang authority eh. Ayun. Ay, nako. Wala Anyway. bang way para mag-complaint, Tong? Meron nagko-complain, hindi ba? Meron nagko-complain, may pumupunta sa korte. Sa korte O, talaga. bahala na ang korte na magpasya kung tama Oho. ang direksyon na tinatahak ng Quadcom. Kasi sa akin, sarili kong pananaw, pwede ka lamang magkaroon ng isa o dalawa na magpapasya dyan o didinig. Yun sinasabi nilang joint committee. Opo. Kung yung panukalang batas o yung resolusyon na binasa sa plenary ay na-repair sa isa sa dalawa na komite. Ngayon, ipinag-aakala ko na hindi naman lahat ng mga privileged speech na sinabi ng mga kababayan, ang mga kasama natin doon, ay ni-repair sa 4 na komite na sabay-sabay. Hindi po. Paano mo ngayon inipon yung 4? Oho. Ba't nagkasama-sama sila? Pwedeng magselos yung iba dyan eh. Halimbawa, sabi ko nga sa'yo, ilan bang bills ang aking na-file tungkol sa kuryente? Mahigit 10 eh. Resolution, mahigit 12. Nakasampu na pala kayo. O ni isa doon sa 4 na yun, wala namang... Naka-repair. Paano ngayon yan? Pwede akong magselos. Bakit naman itong isang privilege speech nitong isang ito? 4 na committee pa ang duminig. Samantalang isang privilege speech ko, hindi man lang in-repair sa isang komite. Sa kalahating komite. So pwede mo ngayong tingnan. Pwede mong i-analisa. Parang may mali, di ba? Yun. Anyway, Kong, ito na po resulta ng ating Vox Populi sa araw na ito. Naramdam niyo po ba ang bahagyang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Tako, ang nagsabi ng opo, ramdam namin 0%. Nagsabi ng mukhang hindi namin naramdaman na. Nako, naging manhid na yata tayo, 100% na, Kong. Para maramdaman mo kasi, at least meron siyang isang bagay na naramdaman. Halimbawa, Tama. bumili siya ng hopya. Yan. Nabawasan ng 3 sentimo. Pwede niya sabihin. Kahit paano naramdaman. Nagmurang hopya, no? Pero hanggat wala siyang maramdaman sa alinman sa kanyang ginagamit, mapaserbisyo man o mapaprodukto, hindi niya mararamdaman talaga eh. Wala kang may bibigay na halimbawa eh. Oho. Pero yung hopya, halimbawa, Opo. 2 piso dati. O naging 150 na lang. Ba? Sasabihin niya ngayon, meron po. Naging 3. Yung 3 piso. Di ba?